Ano ba ang ipinapahiwatig nitong Battle of Armageddon? What is the implication of the Battle of Armageddon to the Christian in the present? Ano nga ba ang pinapahiwatig nito sa atin? Yan ang layunin ng pag-aaral na ito. Mga kapatid, ano bang mga bagay na inihula sa banal na kasulatan, tiyak, magkakaroon po ito ng katuparan. Bakit natin nasabi? Sapagkat napakarami na ng binanggit sa lumang tipan na nagkaroon na ng katuparan. At patuloy na unti-unti nagkakaroon pa ng mga katuparan. Yung mga bagay na hinula sa Biblia, isa-isa na rin natutupad. Kaya sa kabuuan, makikita natin ang isang napagandang katotohanan. What being prophesied will surely come to pass. Ano ba yung inihula sa Biblia, mangyayari po ito. Kaya na napakahalaga na pag-aralan natin ito to make us aware, to make us prepared, for us to know the implication. Malaman natin yung ipinapahiwatig. Aware, prepare, and for us to know the implication of this Armageddon. Ngayon, ano ba yung salitang Armageddon? Basahin natin muna sandali. Mapapasa natin mismo sa Bible yan. Basahin natin yung Bible natin sa Revelation. Basahin natin sandali yung chapter 16. Para lang makita natin yung salita mismo na yan. Sapagkat kung naalala po po ninyo, meron tayong pinag-aralan na the seventh seal, the seventh trumpet, and the seventh bowl. Doon sa ika-6th trumpet, ay meron binabanggit ito sa pinag-uusapan natin. At doon sa ika-6th bowl na binabanggit. Diyan sa chapter 16, verse 16, basahin ko po sandali. Revelation 16:16. Ayan, sa screen natin. Kita mo rin, sabi natin. At ang mga hari ay tinipon ng mga espiritu sa lugar na tinatawag sa wikang Hebreo na Armageddon. Sabi sa English, that they gathered the kings together to the place that is Hebrew is called Armageddon. Ano ba ang ibig sabihin ng Armageddon? Ang Armageddon, ang ibig sabihin na galing sa salitang Grego na Armageddon, H-A-R-M-A-G-E-D-O-N, Mountain of Megiddo. Yung Armageddon, tinutukoy dyan ay yung Mountain of Megiddo, or hill. Minsan, tinatawag din itong Hill of Megiddo, o minsan tinatawag din itong Plain of Jezreel. Itong lugar na ito, itong Megiddo, this will be the center of the final battle between good and evil before the judgment. Ito ang huling laban ng mabuti at ng masama bago dumating yung paghatol na kung saan ibubulig na sa bilangguan si Satanas at iahagis na sa apoy yung Antikristo at ang bulaang tagapagturo. Iahagis na roon sa loob ng 1,000 taon at mag-ahari si Kristo yung tinatawag na 1,000 years millennial reign of Jesus Christ. Yun yung susunod natin pag-aaralan. Saan mangyayari yung millennial reign of Jesus Christ? Sa mundo mismo ito. The Lord will restore this earth. The Lord will restore this earth, and the Lord will reign for 1,000 years after the Battle of Armageddon. Pagkatapos ng digmaang yan. Kaya, ano ba itong digmaang ito? Ito ay digmaan laban sa lahat ng sundalo ng mundo against the armies of the world, against Israel. Against Israel and the armies of the world sa pangunguna ng Antikristo, at ito rin yung tagpo na sa pamagitan nito ay bababa ang Panginoon sa binasa natin sa chapter 19. Yung nakasakay sa puting kabayo, tumutukoy po yun sa Panginoong Jesus. Na bababa ang Panginoon para ipagtanggol ang bayan ng Israel. Kaya, diyan makikita natin na itong Battle of Armageddon, ito ay yung huling digmaan dun sa Plain of Megiddo.
na kung saan yung lahat ng sundalo sa mundo na maiipon ng Antikristo, once and for all, ay lulusog sila sa Israel. Kung mapapansin natin sa Biblia, simula pa sa Lumang Tipan, hanggang sa pumasok yung apat na pangunahin, na nabanggit natin minsan yan, na pangunahing kaharian, yung Babylonian Empire, Medo-Persian Empire, yung Grecian Empire during the time of Alexander the Great, and the Roman Empire na inabot pa ng Panginoong Jesucristo. Kung mapapansin ninyo, laging ang sentro ay yung Israel ay lipulin. Kung mapapansin nyo, sa panahon ni Esther, pag binasa sa Bible si Esther, nagkaroon ng isang batas that once and for all, patayin na lahat ng mga Israelita ng kanilang mga kalaban sa buong mundo. Pero nabaliktad yun sapagkat gumawa ang Diyos ng himala. Nagayuno si Mordecai, si Esther, at yung mga kasama nila, na imbis na sila ang lipulin, yung kalaban ng mga Israelita ang nalipol. And throughout the Bible, the Old Testament and the New Testament, papapansin nyo palaging merong effort na wasakin na hanggang sa panahon kasalukuyan. Meron talaga. Bago dumating tayo sa panahon kasalukuyan, during the time of Hitler, millions of Jews na pinatay sa panahon ni Hitler. At sa panahon natin ngayon, kung mapapansin nyo, hindi humihinto ang gera sa Israel. Sa kanila palaging bagong taon. Yan, hindi bagong taon para magdiwag. Bagong diesel ang dumarating. Kung sa atin pinalipad yung diesel ngayon, 5,000, 3,000. Tapos na ang istorya. Pero pag pinagtanggol tayo ng Panginoon, mananatili tayo malunan. Ako naniniwala na Pilipinas hindi basta magagapi, matutulak, tumiwala sa Diyos. Bakit? Hindi nga lang hindi mo sa magagapi, hindi posible magtagumpay. Because we are connected to Israel. Sabi ng Bible, ang magpala sa Israel ay pagpapalain ng Diyos. Ang magtanggol sa Israel ay pagtatanggol ng Diyos. Bahagi po tayo ng kwento sa Biblia. Kaya napakapalad natin sa Pilipinas tayo nakatira. Napakapalad natin sa Pilipinas tayo nakatira. Kaya kita nyo, napakaraming mga, kahit yung mga Russian ngayon, ang daming mga Russian sa Pilipinas. Dati, kinagulong din natin yung mga Russian. Ngayon, ang daming mga Russian sa Pilipinas. Bakit? Ako, mas magandang paglalang dito kaysa ro sa kanila. Marami lang sila nagpapasabot. Dito naman, maraming granada. Kaya lang nakakain. Okay. Kaya, itong Armageddon, this is the last battle between good and evil before the judgment bago pumasok sa millennial reign of Jesus Christ. At dito, yung sundalo ng mundo laban sa Israel. Ganun ang gagawin sa pamumunan ng Antikristo. Pero, kung mababasa, binasa natin kanina yung chapter 19, so short ko lang po. Binasa natin kanina yung chapter 19, pero dahil nga, ano ang magagawa? Alam nyo, anong possible na bilang? Nalulusog sa Israel? 200 million. Mababasa po natin mamaya, babasahin po natin. Gaano karami ang population ng Israel sa kasalukuyan? Kung di ako nagkakamali, bigit ko mula kung na 9 million lang. O Israel lang po yun. Hindi kasama yung mga dayuhan na nandun, kagaya ng mga Pilipino. Ilan ang lulusog sa kanila? Sa panahon yan, 200 million. Mga kapatid, wala pa sa ilang porsyento lang. Di ba? 200 million. Kaya kailangan nila ng napakalawak na dadaanan. Sino ba ang merong sundalo marami sa mundo ngayon? Philippines? China? Ano pa? India? Ano pa? Russia?
Lahat ng mga bansa niyan, dugtong-dugtong po yan at nakakonekta po yan papuntang Israel. Pag tinignan nyo sa mapa. Kaya yun ang mga posible na panggalingan ng maraming sundalo. Ano pa? Amerika. Kaya lang ang Amerika kasi ay may malaking pag-iita. Pero pagdating ng araw, pati mga sundalo ng Amerikano, kasama yan sa lalaban sa Israel. Kaya, sa dami ng lulusot sa kanila, kasi ang plano ni Satanas, once and for all, hindi lang siya magpapasampa, once and for all, gusto na niyang wasakin ang lahat ng bayan ng Diyos. Kasi ang plano ni Satanas, hindi lamang sa Israel, pagka ikinonekta natin yung sarili natin sa Israel, o higit sa lahat sa Panginoon, kalaban na tayo ng Satanas. At ano ang plano ni Satanas? John chapter 10, verse 10, ang magnanakaw ay naparito para magnakaw, pumatay at magwasak. Yan ang plano ni Satanas. Sabi sa Pedro, Satan is like a roaring lion, seeking whom he may devour. The word devour means swallow. At ang ibig sabihin ng salitang swallow ay malunok. Si Satanas daw ay parang liyong umatungan na naghahanap ng malunok. Pag nilunok ka, ibig sabihin hindi ka na makikita. Spiritual yan, ibig sabihin niya, naghahanap siya ng tao na may pamahamak niya, hindi na makikita sa lupa kasi sa impyerno na lang siya mapupunta. Yun ang kanyang plano. Kaya once and for all, wawasakin na ni Satanas ang buong Israel sa pamumuno ng Antikristo, inspired by the devil, kasama ng maraming sundalo ng mundo. Pero dahil hindi yung matitiis ng Panginoon, napabayaan ang kanyang bayan at ang mga tumatawag sa kanya, doon sa binasa natin sa Revelation 19, nang sabi doon sa nakaupo sa kabayong puti, ang tinutukoy doon ay ang Panginoon Jesus. The Lord to the rescue. Sa panahon yan ng Battle of Armageddon, to the rescue, para iligtas ang bayan ng Diyos at lahat ng kakalabang sa Israel, tutupukin ng Panginoon, mamamatay silang lahat. Kaya sa Revelation 19, merong dalawang supper tayong makikita dyan. Marriage supper of the Lamb, which is supper of life, and meron pa binabanggit, the Lord's Supper, at yung the Lord's Supper na tutukin dyan sa verse 16-17, yun yung supper of death. Bakit? Kasi pag ang Diyos ay nagtanggol na sa kanyang bayan, lahat ng mga sundalo, kasama ng Antikristo, na lalaban sa Israel, mamamatay silang lahat. Kaya sabi, tinatawagan yung mga ibon para kumain sa dulang ng Panginoon. Ang tawag doon ay the supper of death. Bakit? Magiging napakarami ng mamamatay na sa dami, sa matalinhagang salitang sabi, ang aagos na dugo ay kasing taas ng dugo ng bibig ng kabayong mola. Kabayo na matangkad yun eh. Pagkagano sa bibig na napakatangkad mo. Yun ay matalinhagang salita na ang ibig sabihin ay napakaraming mamamatay. 1/3. At ang bilang noon ay 200 million. Ipagtatanggol ng Panginoon yung kanyang bayan. Ngayon, ano ang implication nito sa atin? Ano ang ipinapahiwatig dito sa atin? Ang ipinapahiwatig dito sa atin, makikita natin na ang Israel, napakaling na bansa doon sa Middle East, pero simula noon hanggang ngayon, nananatili pa rin. Bagaman nagkaroon sila ng problema dahil lumayo sila sa Diyos, at muling natatag noong 1940, at ang isa sa pangunahing boto ay ang boto ng Pilipinas to complete the vote para maging bansa na sila. Tayo ang kumumpleto ng bilang para maging bansa sila. Kaya, laging pinaplano. Ngayon, ano ang gagawin ng Diyos? Ipagtatanggol niya. Hindi siya papayag. Ipagtatanggol niya. Ano gustong ipahiwatig dito sa atin? Bilang tayo ay mga spiritual Jews, tayo mga anak ng Panginoon, ipinapahiwatig dito sa atin. Ang ipinapahiwatig dito, mga kapatid, oo, may pagsubok, oo, may mga problema, oo, may mga tao gagawa sa atin ng hindi maganda. But there will come a time na tatapusin ng Diyos at hindi niya napapayagan ang sino mang umaapi at nanglalait sa mga anak ng Diyos. The Lord will fight for us
ng isa. Sa panahon ni Jehoshaphat, they were outnumbered. Lulusugin sila ng mga kaaway nila, hindi nila kaya. Ano ang ginawa nila? Tumalangin sila sa Diyos at ang Diyos mismo ang tumulong sa kanila. The Lord fight for them. Bakit? Hindi nila kaya yun eh. Sa panahon ni Gideon, napakarami rin ng mga sundalo na nagtatago sila sa mga kuweba, sa mga bundok, dahil hindi sila makapag-ani ng maayos sa kanilang panin. Dahil lagi silang ginagampalan ng napakarami nilang kaaway. At sa panahon ni Gideon, pinagtanggol sila ng Panginoon. The Lord fight for them. At itong laban na ito, ng Battle of Armageddon, this will be the last battle. Lahat ng maaway sa bayan ng Diyos, once and for all, kakatulan sila ng Panginoon at papatayin. At pati yung Antikristo ay yung bulaang tagapagturo. Ang bulaang tagapagturo ay sumisimulo sa tao o bansa na nagkalat ng kamalian sa mundong ito. Sa Bible, mababasa niyo yan, sa Revelation, doon simula doon sa 16, mataas, tinatawag na the Babylon. Yan ay isang relihiyon, na may isang grupo na may influensya sa relihiyon at may influensya sa politika na nagkalat ng kamalian sa mundong ito. Sabi ng Biblia, sila kakatulan at yung siyudad na yon ay maglalaho sa mapa pagdating ng tribulation. Bago magbili niyan, maglalaho ang lugar na yon, paglalahuin ng Diyos. Yung lugar na yon na nagkalat ng kamalian at naging patotot ng mundong ito na nagturo ng maraming mali sa maraming mga bansa na may influensya rin kahit sa politika. Ano sa palagay ninyo ang grupo ng mga tao ninyo na mayroong ganong klase ng kalagayan? Pahala na kayo mag-isip. Kaya dito, makikita ninyo, ipinagtanggol ng Diyos ang kanyang bayan. At ganun din ang gagawin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Buksan natin yung Bible natin dito sa Exodus chapter 14, verse 14. Sabi sa Exodus 14:14, ay ganito. Sige nga, sabay-sabay natin basahin. Nakita po ba ninyo? Exodus chapter 14, verse 14. Sabay-sabay natin basahin ng malakas. Exodus 14:14. Tayo pong lahat. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh. Pumanatag lamang kayo. Amen? Asa pa tayo? Dito sa Deuteronomy chapter 1, verse 30. Deuteronomy chapter 1, verse 30. Kita po ba ninyo? Sahin natin ang sabay-sabay. Deuteronomy chapter 1, verse 30. Nakita po ninyo? Tayo lahat. Sapagkat si Yahweh ang mamumuna sa inyo at ipaglalaban niya kayo tulad ng nakikita ninyong ginawa niya sa Egypto at sa ilang. Ano ang sabi? Ipaglalaban tayo. Siya ang mamumuna. Kaya dito sa time na ito, the Lord will be the one who will lead this battle para iligtas yung bayan ng Diyos at yung mga sumampalataya sa Diyos. Sa Deuteronomy chapter 3, verse 22. Chapter 3, verse 22. Sabay-sabay po natin babasahin. Deuteronomy chapter 3, verse 22. Nakita po ba ninyo? Okay, tayo po lahat. Huwag kang matakot sa kanila, sapagkat si Yahweh ang siyang nakikipaglaban para sa iyo. Amen? Dito sa Nehemiah, chapter 4, verse 20. Nehemiah 4:20. Sabi po ay ganito. Okay, sabay-sabay po natin babasahin tayong lahat. Kaya tuwing naririnig ninyo ang tunog ng trumpeta
pagtatayuan ko. Ipaglalaban tayo ng Diyos natin. Sabi, pag dami ng propeta, sama-sama tayo sa lugar na ito, ipaglalaban tayo ng Panginoon. Ano ipinapahiwatig ng battle of Armageddon? The Lord will save Israel, first of all. Implication, ipinapahiwatig para sa atin, the Lord will fight for us. Ipaglalaban tayo ng Panginoon. Hindi sa lahat ng panahon ay pwedeng magsalita ang tao ng pangit o laban sa mga naglilingkod sa Diyos. There will come a time that the Lord will put an end to everyone na nagsasabi ng pangit o lumalaban sa mga anak ng Diyos. Hindi papayag ang Diyos. For a time, yes, usigin ka, magsasalita siya ng pangit sa iyo, pero darating yung panahon at tapusin na ng Diyos, hindi mo na pwedeng salangin ang sentro ng mata ng Panginoon, the apple of God's eye. Sino yung mga yun? Sabihin sa katabi mo, tayo! The Lord will fight for us. Ngayon, sige. Kaya nang sabi ng Biblia, ipagtatanggol ng Panginoon yung lahat ng nabubong dugo. Yun yung mga martir na naglingkod sa Panginoon. Pinatay, pinalusahan dahil sa paglilingkod sa Panginoon. Darating yung paano sisingilin ng Diyos yung lahat ng gumawa ng hindi maganda sa mga sumampalataya sa Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, kung mayroong problema, may nanuliya sa inyo, inaalaw lang ng Diyos yan. But there will come a time, sabi ng Psalms, and the Lord will prepare a table before you in the presence of your enemies. Ano gagawin ng Panginoon? Lahat ng mga nanunaya sa iyo, lahat ng nag-iibig sa iyo, lahat ng nagagalit sa iyo, isang araw, makikita nila, mapalad ka, naghigit sa kanila. Ipapakita nila, the Lord will prepare the table. Bakit? The Lord will show them that you are a favorable man. Why? Kasi isa ka sa mga anak ng Diyos. Yun ang gusto kong ipahiwatig niya. Ngayon, punta tayo sa ulit bahagi. Paano natin malalaman na malapit na mangyari ang mga bagay na yan? Sa natin yung Bible natin ulit sa Revelation. Punta tayo dito sa Revelation 9 muna. Revelation 9. 9:14. Ako tayo sa pahayag. Kapitulo 9. Basahin natin ang sabay-sabay. 9:14. Nakita po ba ninyo? Okay. Basahin natin dyan sa 9:14 hanggang 16. Basahin natin dito ng salitan. Ako muna po, 9:14. Iniutos nito sa ika-6 na anghel na may trumpeta. Kalagan mo ang 4 na anghel na nakagapo sa tabi ng malaking ilog Euphrates. Kayo po. Okay, 16. Sabay-sabay po tayo. Narinig ko ang bilang ng hukbong ng kakabayo ay 200 milyon. Okay, basa muna tayo ulit dito sa Revelation 16. Verse 12. Kita ko kanina Revelation 16, verse 12 hanggang 16. Ako sa verse 12, tapos kayo po susunod. At ibinuhos na ika-6 ng anghel ang laman na dala niyang mangkok sa malaking ilog Euphrates. Nagtuyo ang ilog upang magkaroon ng landas para sa mga hari mula sa silanganan. 13, kayo po. Ang mga ito ay mga espiritu ng mga demonyong gumagawa ng mga kababalaghan. Pinuntahan nila ang lahat ng hari sa daigdig upang tipunin para labanan ang dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. 15, kayo po.
tayong lahat. At ang mga hari ay tinipon ng mga espiritu sa lugar na tinatawag sa wikang Hebreo na Armageddon. Okay. Ano ang mangyayari dyan sa Armageddon? Binagin natin kanina. Luluso sa pamumuno ng Antikristo. Sino po ba yung Antikristo? Tao po yan na may influensya sa relihiyon at sa politika sa mundo. Meron na po ba kayo nakita ng tao ngayon sa mundo na may influensya sa relihiyon at sa politika? Okay. Ngayon, ang sabi, merong binabanggit siya yung apat na anghel sa chapter 9 na nakabihag na makakawalan sa panahon yan at papatay din ng 1/3, 200 million. At yung lulusong sa bayan ng Diyos na mamamatay din sa Battle of Armageddon mismo na ang Diyos mismo ang papatay. Tapos merong binabanggit dyan sa chapter 16 na yung mga sundalo na pupunta roon, matutuyo yung ilog ng Euphrates. Ano ang sign na malapit na mangyari ang Battle of Armageddon? Ang sign ay matutuyo yung ilog ng Euphrates. Meron na kung yan, sabi dyan, yung 6th bayan, yung kapitong mangkok, River Euphrates dried up. Bakit kailangan siyang matuyo? Kasi, pag tinignan ng Biblia, yan ang dadaanan ng mga sundalo na luluso patungo sa Israel. Malamang, baka may kasamang sundalo Pilipino din dyan. Kasi sundalo ng mundo eh. Yung mga nagpakatak ng 666 na luluso. Saan sila dadaan? Sa Euphrates. At ang sabi, matutuyo yan. Pag hindi pa po natutuyo yan ng talagang total. Matutuyo yan pag ibinuhos na yung mangkok. Ibig sabihin, totally matutuyo na siya, wala ng tubig, madadaanan ng lahat. Tingnan natin yung present condition ng Euphrates ngayon. Ano na ba ang itsura niya at ano na ba ang nangyayari? Yan, sa mapa, nakita niyo po ba yan? Nakikita niyo po ba yan? Yan, yung nakalagay before. Nakita niyo po ba yung shaded ng dark? Yun po yung lawak ng Euphrates. Yung may tubig, ibig sabihin. Yung after, yan na po yung itsura niya ngayon. 2024. 2024, yan na po yung itsura. Nakita niyo po ba yung drawing? Ganun ang taba, di po ba? Ngayon po, ngayon na. Ano ibig sabihin? Napakarami ng bahagi na nawala. Tingnan natin yung actual niya. Yan, ito yung sabi. Noon, yan itsura o. Ngayon, ano na itsura? Yan na. Yan po ang actual ngayon, 2024. Natutuyo na. Bakit pa matutuyo yan? Kasi yan yung dadaanan eh. Nung sundalong papasok at lalaban sa Israel, pati sa Diyos, at tutupukin sila ng Panginoon. Yung sila tawag natin, Battle of Armageddon. Okay, pakita natin ito pa. Yan, panoorin natin yan. Yan po yung kasalukuyan noong March 23, 2021. May nakataas ng tubig sa Euphrates. Yung nakatayo po rin, yung parang sukatan. At di ba, dalawa lang yung butas kanina. Hindi nga rin sa office na. Hindi ba, o yan, start siya sa office. Nakita niyo po ba yung malayo na yun? Sige, i-play natin. Tingnan po niyo yung level ng tubig, ha? Yan po yung sukatan kung gaano kataas yung tubig. Nakita niyo po ba, dalawa lang yung bukod sa pagkataas yung mapapa na, dalawa lang, di po ba? Yan yung level ng tubig noong March 23, 2021. Ngayon, ano na nangyari sa level ng tubig? Okay, tuloy. Ilan na yung nakalabas niyan? O bumaba na, 4, nakagad yung ibinaba, 2. Kaya 4 na yung butas. Kailan yan? Noong October 19, 2021. From March. March yung kanina. 7 months. March.
April, May, June, July, August, September, October. 7 months. Kaya natin hindi kaya yung ibinaba niya. Tuloy. Nakapagpaglapan. January 2022. Nagdagdagan na naman uli ng isa, oh. Okay, tuloy. May 2022. Ganun nyo, nagdagdagan na naman ulit. Yung baba ng level niya. Okay, tuloy. Dati yung lupa na yung tubig yun. Okay, stop. Nasa na yung tower. Ayun, yung sukatan ng level ng tubig. Kalutang na buo. Tapos mas mababa pa. Kailan lang yun? July 2, 2023. Now na 20, 21, 22, 23. 4 years. Okay, tuloy. Okay, stop. Tingnan ninyo, yung tubig lahat dapat. Dati yun, yung lahat na nakikita natin lupa, tubig yan lahat. Tapos tingnan yung pinakailog mismo, yun yung gitna, oh. Bumababaw na rin. Doon nga sa ibang picture, makikita nyo yung tulay na ginawa. Kaya lagyan ng tulay kasi para makatawid at may tubig. Wala nang tubig yung ilalim ng tulay. Hindi ko alam kung makikita dito yung sa ibang picture. Tuloy. Ayan, oh. Duro na kaya. Okay. Yung isa pa. Alam niyo, dito sa binasa natin, dito sa chapter 9, ang sabi, diyan sa Euphrates, meron 4 na spirito na nakabihan, nakakulong diyan. Alam niyo ba, dahil na bumabaw na, hanggang sa marami na silang nakita, may nakita kuweba, may nakita kung ano-ano na. Kung totoo yung sinasabi, may nakita rin isang gigante, skeleton. Pag sinabi ng mga gigante, hindi mo kasi kami ng building na ito yung tangkad. Hindi. Mas matangkad kay Brother Frank. Nakalahati pa. Tangkad si Brother Frank siya, tapos kapatangkad sa atin dito. Kaya kung paano ng Israel ito, maramang siya kapiling natin. Si Saul kasi pinakamatangkad eh. Hindi naman nakikita nila. Kaya ano pang yan? Dati hindi nakikita. Yung kita na yan. Meron sa Revelation 9 na binasa natin kanina, ang sabi, merong 4 na fallen angel na nakabilang doon sa Euphrates. Napakakawalan sa panahon ng Revelation. Yung huling bahagi, patungo doon sa Battle of Armageddon, papunta sa gilid ng Reign of Jesus Christ. Pakakawalan at papatay din yun ng 200 billion na tao. Alam niyo ba, na meron silang narinig. Kasi, meron silang yan. Dati, tubig yan. Ngayon nakita sa kaunti na. Yan na ba yan? Wala na. Okay. Nagulat sila. Narinig nyo ba yun? Yung meron parang iungol o ingay na hihingi ng tulong na para makalaya. Sa ibang video meron pa eh, na mas maliwanag yung sound. Na nakakatakot na sound na parang may spiritong kakaibang tunog na parang nanghihingi na sa kloro na kumawala.
Sa Revelation 9, na binasa natin kanina, merong 4 na anghel na nakabilang po dyan, fallen angels. Yun ang isa sa pangunahing interpretation na pakakawalan sa panahon ng huling bahagi ng 7 years tribulation. Nagulat sila, bakit meron silang narinig na kakaiba doon sa Euphrates River na yun? Kaya medyo natakot sila. Eh pag binasa mo sa Biblia, sa Revelation 9, merong 4 na nakabihag na anghel, fallen angels, yun ang unang interpretation sa Bible, na nakabihag sa lugar na yun. Ano bang taon natin yun? 2024. 20, 21, 22, 4 years lang. Nakita niyo yung level ng tubig. At alam niyo ba na major source ng tubig yan, Euphrates River? Ayon sa mga nag-aaral dyan, dahil nagtataka sila bakit paubos na lang paubos ang tubig. Ayon sa kanilang pag-aaral, kung magpapatuloy yung ganong kalagayan, kasi ibang bagay, hinuhukay na nila eh. Hindi lang natin kayang may pakita lahat dahil sobrang dami. Ibang bagay ng Euphrates River, naghuhukay na sila para medyo lumalim at para may luwas pang tubig. Kasi nalalakad mo natin, lumalangoy ka, nagpapakari, naglalakad ka na lang. Kung may malalim ang bahagi, hindi naman sa ganun karami. Ayon sa pag-aaral, mga nag-aaral ng dalubhasa tungkol sa pagbaba ng tubig sa Euphrates River, kung magpapatuloy daw yung ganong klase ng pagbaba ng level, in 20 years time, wala ng tubig ang Euphrates. Pero nag-aalala na ako sa 20 years. Bakit? 4 years lang halos wala ng tubig. Lagi ko pa naman nasasabi, kung ako tatanungin, palagay ko mga 5 years natin ng Panginoon. Yung sinasabi, hindi po ito doktrina. Ito isang personal na pananaw. At ang pinakamatagal na aking palagay, 20 years, nasa langit na natin. Sabi ng mga nag-aaral tungkol dyan, sa kanilang palagay, in 20 years time, lupa na lahat ang Euphrates River. Ano ang sabi dito sa binasa natin? Sa natin yung Revelation 16. Ano tayo sa Revelation 16? Ano ang sabi ng Biblia tungkol sa Euphrates River? Sabi dito, 16:12 ng Revelation. At ibinuhos ng ika-6 na anghel ang laman ng dala niyang mangkok sa malaking ilog ng Euphrates. Natuyo ang ilog upang magkaroon ng landas para sa mga haring mula sa silanganan. Ano daw po nangyari sa amin ng Biblia? Natuyo. Kailan naglubusan ko tutuyo? Pag ibinuhos na yung mangkok. Kailan ibubuhos yung mangkok? Kung tatansyahin natin yung 7 years tribulation, pagpasok ng 7 years tribulation, may tubig pa yan. Pero dahil doon sa mga salot, makita nyo, iinit ng sobrang bidyang init. At saka natawag natin global warming kasi ibang tubig na pumupunta sa Euphrates ay galing sa ibang mga bansa, kagaya ng Turkey, ng mga kalapit Turkey, Syria. Pag panahon ng yelo, ang nangyayari, yung nalulusaw na yelo, pumupunta doon. Nagbabago ang panahon. Hindi na kagaya ng dati. Hindi na kagaya ng dati. Kung tatantahin natin yung petsa, katantahin lang po natin, kailan lubusan siyang matutuyo? Yung ilog na yan. Sa panahon ng Battle of Armageddon, tuyo na yan. Kailan yung posible? Yung pag dumating ang Panginoon rapture, at kinuha na yung mananampalataya sa alapaap. Kasi yung isang second coming ay dito mismo sa lupa bababa ang Panginoon. Kasi yung first coming, bumaba mismo sa lupa ang Panginoon. Yung next coming, Revelation, sa lupa mismo ito. Tapos diretso na yung 1,000 years na pag-aaral ni Kristo. Ngayon, dito, matutuyo siya ng lubusan pag ibinuhos na yung mangkok.
Kailan ibubuhos yung mangkok? Pagkalampas ng 3 taon at kalahati noong 7 years tribulation. Kaya normal lang na bago mag-rapture, may tubig pa siya, pero konti na lang. Kasi kailan sa lubusang matutuyo, pag ibinuhos ng ika-6 na anghel yung laman ng kanyang mangkok. Ibig sabihin, pagka sinabi ng Diyos, okay, panahon na para lubusang matuyo. Kaya possible yan matuyo. Marahil dito sa kalagitnaan ng 7 years tribulation, after 3.5, tuyo na yan. Kasi meron o lampas na ng kaunti. Kasi meron pag-init ng araw, iinit ang araw ng doble-doble. Kaya matutuyo talaga. Ibig sabihin, yung pagkatuyo niya, ng lubusan, nasa langit na tayo. Litin ko, pagkatuyo niya ng lubusan, nasa langit na tayo. Bago siya matuyo ng lubusan, nasa langit na tayo. Okay, ito ang palaisipan. Wala pa tayo sa langit, pero paubusan ng tubig. Ano po ibig sabihin? Malapit ang muli ka pa. Kasi yung Battle of Armageddon na pinag-uusapan natin, mangyayari yan after ng rapture doon sa huling bahagi ng 7 years. Kaya rapture, tapos 7 taon yung lilipas, doon sa dulo doon mangyayari. Ano ibig sabihin po? Malapit na dumating ang mga. Yan ang sabi ng Biblia, matutuyo na ba? Pwede ka naman maglakad eh. Dati ay babangka pa sila nun eh. Ngayon kung magbabangka ka, kaunti na lang. Problemado nga sila sapagkat paubos na yung tubig ng Euphrates. Kaunti na lang ang natitira. And to their estimate, in 20 years time, ang ganyan natin to 7 years. Sa 20, ilan lang ang matitira? 13 years. Sabi nila, 20 years, matutuyo. 4 years pa lang nangyayari. 2020, 2024, halos ubus na yung tubig. 4 na taon pa lang yun. Ang kalkulasyon nila, 20 years. Ano ang mangyayari after another 4 years? Naisip po ba natin na malapit na bumalik ang Panginoon? Bakit natin pinag-aaralan ito? Because we need to be aware and we need to be prepared. Jesus Christ is coming very soon. Amen. Ngayon ito, ang Euphrates ay matutuyo, pero pagdating ng millennial reign, magpapalabas ang Diyos ng maraming tubig. Yun ang pag-aaralan natin sa susunod. Matutuyo ang Euphrates, pagpasok silang millennial reign, tapos na yung Battle of Armageddon, nakabilanggunan sa Satanas ng 1,000. Yung Antikristo nandun na sa impyerno, at yung false prophet na may influensya sa mundo, sa relihiyon at sa politika, nasa impyerno na rin. Biglang ang Panginoon naman ang maghahari. At mula sa trono ng Diyos ay lalabas ang tubig na magbibigay ng buhay sa lahat ng nagyo. Mga kapatid, at alam niyo ba na sa pagbabalik ng Panginoon, yung second coming na mismo sa lupa, ay yung mundo na inakyatan niya, na siyang bababaan niya ay makakati sa gitna at lalabas doon ng tubig. Yan ang mga pag-uusapan natin sa millennial reign of Jesus Christ. Na wala ng tubig, ang Euphrates, magkakatubig naman pagkakaupo na ang Panginoon sa trono, may lalabas na tubig ko na pupunta sa lahat ng ilog at sa lahat ng dagat at sa Pasig River. At magiging maunlad ang lahat ng ilog at lahat ng dagat at mare-restore ang lahat. Ang kapatid, lapit ang tumating ang Panginoon. Ang tanong, handa na kaya ako? Yun ang tanong sa sarili, handa na kaya ako? Pangalawang tanong, ginawa ko na kaya yung pinagagawa ng Panginoon? We need to go, believe, and experience. Kailangan natin talagang magpahal. Doblehin ninyo ang panalangin sa mga miyembro ng pamilya
na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Bakit? Malapit na bumalik. Sinasabing matutuyo ang Euphrates River na dadaanan ng mga lalaban sa Israel at sa Diyos. Ang nakakatawa din sa Battle of Armageddon, bababa ang Diyos kasama ng anghel at ng lahat ng mananampalataya na na-rapture. Makikita ng mga mata natin mismo kung paano matatalo ang Antikristo, mula ang propeta at lahat ng lumalaban sa Israel at sa Diyos at sa mga sumasampalataya sa Diyos. Soon and very soon, langit na. Konting tiis na. Sa mga panahon ito, huwag nyo nang isipin manlamig pa sa Panginoon. Kung nakakaranas ng sitwasyon, lumapit sa Diyos at na makasumpong ng kalakasan. Imagine niyo, play natin ulit yung video ng yung praise radio. 4 years? Yan siya, oh. Anong kalalim yan? Gano'ng kalawak? Siguro, ilang feet kaya yan? Ilang feet kaya Instagram? Imagine niyo na lang. Di ba? Bakit kaya mabilis matiyo yan? Mamadali na ang Panginoon, nakunin yung katabi niyo. Sabihin niyo, pati ako. Pati ako. Nakikita ko na yung ate ko. Hindi ko man alam kung ano yung itsura. Mga kapatid, mag-aral kayo, pero hindi ipapahuli ang Diyos. Magtrabaho kayo, pero hindi ipapahuli ang Diyos. Pag-negosyo kayo, pero hindi ipapahuli ang Diyos. Jesus Christ is coming very soon. Amen. O, gano'ng kataas yan? 4 years pa lang eh. Yan ang kasalukuyang sitwasyon ngayon. Kung nag-2023 dyan, kaya mas bumaba pa ng kaunti pa. Yan, July yan eh. Ngayon, mas mababa pa ng kaunti yan. Wala kasi tayo ng present na 24. Doon sa ibang video, may nakita ko yung present 2024. Mas bumaba pa ng kaunti pa. Eh, tinan niyo, walang tubig mo. I-check na lang ninyo sa Facebook, sa YouTube. Ilagay nyo, Euphrates River, present condition. Makikita nyo lahat ng kasalukuyang sitwasyon. At yan, sa Battle of Armageddon, kagaya ng kinita natin kanina, bababa ang Panginoon. He is the mighty warrior na ipagtatanggol niya ang Israel, ang mga sumampalataya sa Diyos. Israel at lahat ng sumampalataya sa Diyos ipagtatanggol ng Panginoon kasama ang bawat isa sa atin. Di ba nakakatuwa yun? At habang nabubuhay pa tayo ngayon, ganun din, pinagtatanggol tayo ng Panginoon. Kayo mag-alala mga kapatid, pwede nila kayong sabihan ng hindi maganda, pero huwag kayong mag-alala. Darating ang pagpanahon, sabi ng Panginoon, vengeance is mine. Sisingilin ng Diyos ang lahat ng tao. Malimang magbago na sila, doon lang sila makakaligtas. Pero kung hindi, sisingilin ng Diyos ang lahat ng panglalait at ang lahat ng ginawa na hindi maganda sa mga anak ng Diyos. Kaya mga kapatid, pagpagsipag tayo sa Panginoon. Di ba kayo nagagalat? Malapit na tayo umuwi. Di ba? Bakit? Sabi ng Biblia, matutuyo yung presence. Sisimula na matutuyo. Kunti na lang ang natitira. Sa ibang video, yung present ngayon na 24, makikita nyo, mas kaunti pa rin yung tubig. At lubusang matutuyo yan sa tribulation period. Doon yung lubusang matutuyo. Kaya salamat sa Panginoon. Totoo ang Diyos sa pinagdiling ko natin. Bakit? Kasi yung mga salita na nakikita natin, unti-unti nangyayari. Jesus Christ is coming very soon. And the greatest is, pagbaba ng Panginoon, makikita natin yung Battle of Armageddon. Bakit? Nasa likod tayo ng Panginoon. Na makikita natin na nangyayari yung Battle of Armageddon. Nasa likod tayo ng Panginoon kasama bumababa para ipagtanggol ng Diyos ang Israel at ang lahat ng sumampalataya sa Kanya. Kaya mula sa langit, pababa tayo. Purihin ang pangalan ng Panginoon sa mabuting bagay ng maglingkod sa Diyos. Magpakalakas tayo, magpakalakas tayo, kaya ang sabi ng Tesalonia, magpalakasan kayo sa mga aral na ito.
Encourage one another. Sabi ng Biblia, bakit? Because Jesus Christ is coming very soon. Soon than we expect, darito siya. Amen? Awit pa tayo. Meron pa isa pang kanta na awitin tayo. Pray mo tayo sa galing. Panginoon, salamat po sa inyong kabutihan at karapatan. Salamat sapagkat totoo ang inyong mga salita. Nangyayari kung ano ang sinabi ninyo. What is prophesied, it is happening. At patungo rin siya sa kalubusan ng katuparan niya. Panginoon, salamat. Hindi kami nagkamali na naglingkod sa inyo. Totoo kayo sapagkat ang mga salita yung aming pinaniniwalaan ay nangyayari. Kaya po, Ama, sa oras po na ito, kayo po ang patuloy na kumilos sa turuan sa bawat isa. Kung may mga kapatid na nanghihina, Lord, hindi ko yung kalakasan mula sa inyo. Kung may mga mahal kami sa buhay na hindi pa nakakakilala, tulungan nyo kami na maging masikasig na magbahagi sa kanila. Sapagkat wala silang kamalay-malay parating na para kayo. Salamat po, Ama, sa kabutihan at katapatan ninyo. Patuloy nyo kami palakasin, palatagin at gamitin sa panahon ito na ibahagi ang inyong mga salita. Kalakasan at kaaliwan ay sumagana sa mga kapatid. Tulungan nyo sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, sa pag-negosyo, ngunit higit sa lahat, hindi natin papabayaan ang aming relasyon sa inyo. Salamat po sa inyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay ba tayo ng isang awit?